Magandang araw mga kaibigan. Welcome sa Kwento ni Freshman, ang podcast kung saan ibabahagi ko ang mga kwento, lessons at mga moments ko bilang isang freshie sa UPLB. Ready na ba kayo? Kasi heto na ang kwento ko, puno ng drama, struggles at syempre konting tawa. So para sa mga curious dyan, hindi ko kinuha ang UPCAT. Alam nyo yung entrance exam na pinagpapawisan tayo ng malamig? Yup, hindi ko yun ginawa. Pero hindi ibig sabihin na madali lang ha. Pumasok ako sa UP nung ginamit ko ang UPCA or University of the Philippines College Admission. At yung hindi nyo pa alam kung ano yon, well, mas maganda ang buhay nyo ha. Kaya naman nung nag-apply ako noong October 2022, parang ang saya ko kasi feeling ko finally makakapasok na ako sa UP. Grade 12 pa lang ako noon tapos sabay ko pang tinututok ang mga exams at requirements para lang makapasok sa UP. Mga gabi na hindi ako makatulog, hindi dahil magaling ako mag-aral, kundi dahil sa sobrang kaba ko na baka hindi ko makuha ang cut-off. Kumbaga, hindi ako natutulog pero buhay na buhay ang pag-aalala. Tapos, dumating na ang result ng May 2023. Hindi na ako makahinga. Kinilig ko yung website tapos nakita ko ang salitang "Thank you for applying". Nakita ko na ang thank you pero hindi pala maganda. Yung tipong "Thank you for your effort but no". Grabe yung iyak ko that time. Hindi yung simplong "oh, sorry" na iyak. Hindi yung tipong pinagtagpi-tagpi na ang mga tanong ko sa sarili ko. Hindi ba ako sapat? Wala bang kwenta ang lahat ng pagsusumikap ko? Pero bigla ako nakatanggap ng email na nag-offer sa akin ng slot sa BS Forestry program sa UPLB via reconsideration. Pero may catch, hindi ako pwedeng mag-ship ng course until third year na ako. So imagine nyo na lang 3 taon na ako mag-aaral ng puno at halaman. Gusto ko naman sana ng ibang klase ng course. Pero it's a joke lang. So dramatic, kaya pagkatapos ng matinding pag-iisip at seryosong usapan namin ng pamilya ko, nagdesisyon akong tanggihan ng offer. Parang ako yung tipong umiiwas sa isang relationship na hindi ko kayang i-commit. Joke. Kaya sinubukan ko ulit. Naisip ko, hindi pa tapos ang laban. So, nag-enroll ako sa ibang universidad at tinuto ko talaga ang grades ko. Hindi lang basta mataas, kundi sobrang taas ng goal ko that time. Gusto ko talaga makuha ang UP Sablay na parang iyon na lang ang kulang sa buhay ko. Isipin mo, ginawa ko lahat. Late study session, sacrifice na hindi natutulog para lang makapasok sa UP. Kaya naman, nung dumating ang time para mag-apply bilang transfer student, nag-submit ako sa UP Diliman at UP Los Baños. Yung araw ng interview ko sa CDC ng UPLB, yun yung araw na hindi ko makakalimutan. Pumasok ako sa CDC building, parang may kapa ako nararamdaman, pero may kasamang excitement. Sinabi ko sa interview ko na proud akong product ng public school. Nakapagtapos ako bilang valedictorian sa elementary at senior high school. At syempre, nabanggit ko rin yung mga awards ko, gaya ng Philippine Senate Gold Medal for Academic Excellence na binigay ni Senate President Juan Miguel Zubiri. Pero hindi lang awards ang importante. Binahagi ko sa kanila ang kwento ko, kung paano ko itinuturing ang edukasyon bilang isang paraan para makapagbigay pabalik sa komunidad ko. Yung feeling ko na parang may mga tao na hindi lang interesado sa awards ko, kundi pati sa kwento ko bilang estudyante. Tapos, dumating ang pinaka hindi ko inaasahang araw. Nasa UP Diliman ako. Nagpe-prepare for my AB speech communication interview. Tapos may email ako natanggap. Binuksan ko at boom, nag-accept ako sa UPLB para sa BS Development Communication Program. Kaya umiyak ako, pero hindi yung iyak na puro lungkot. Iyak ng kalagayahan at pasasalamat. Lahat ng hirap, lahat ng sakripisyo may kwenta na. Pero syempre, kailangan ko pa rin magdesisyon. UP Diliman o UPLB. Pareho silang maganda. Pero at the end, UPLB ang pinili ko. Kasi parang doon ako tunay na mag-grow as a person. At mas malapit pa sa pamilya ko. Kaya UPLB, here I am. So ayun mga kaibigan, ang aking kwento. Hindi lang siya kwento ng paghihirap at tagumpay. Kwento ito ng paniniwala sa sarili, sa kakayahan at sa proseso. Lahat ng laban may dahilan. Kaya kung may pangarap ka, magtulungan tayo. Tuloy lang ang laban. Yan ang episode natin today sa kwento ni Freshman. Huwag kalimutang mag-subscribe and remember, tiwala lang sa sarili. Mag-aral ng mabuti at huwag mawalan ng pag-asa. Hanggang sa muli mga kaibigan.